Nightlife is not bad. It's an escape for me. Escape siya sa realidad for a bit. So I don't really have like a specific time when I skate because it's like anywhere. But I feel like during nighttime, it's like when we really come out and like glow. There's magic in drag kasi. Whenever you're in the moment, may something na lumalabas sa'yo na hindi mo alam kung, ay, kaya ko palang gawin yon, kaya ko palang gawin to. Dito namin parang pinapakita yung yung mga natutunan namin sa sa paglalakbay namin. Parang siya, nagiging exhibition tong gabi na to para patunayan mo na na ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamalakas. My real name is Jose Shacoben Cabusora. I'm 21 years old. I came from the streets of Pandacan, Manila, Cailum Dos. And I go by the DJ name of Kobeast. Actually, dati talaga nung bata ako, metalhead ako eh. Mahilig ako sa banda, pangarap ko talaga banda. Just so happened na may family business kami na sound system. And when I turned high school, gusto ko kumita na sarili kong pera. So, nag-extra ako sa sound system ng dad ko. Nagbubuhat ako ng speakers, nag-rolly ako ng mga wires. Hanggang sa may napapanood ako mga DJs, tapos nakikita ko yung ginagawa nila. Pumunta ako sa mga club, inaral ko yung skills ng mga DJs. Hanggang sa naka-develop ako ng sarili kong skills. And ayun, na-build up ko yung trademark. Kasi I love what I do. Kaya parang di ko siya tinitignan na stressful, di ko siya tinitignan na nakakapagod or trabaho. Nag-enjoy ako eh. Pero syempre, priorities first. Syempre, as a student, gusto ko rin talaga makapagtapos, makabawi sa parents ko. And at the same time, i-pursue yung pangarap ko, which is DJ. In the morning, in the daytime, mas gusto ko yung private. You can't call me introvert kasi madaldal rin ako kausap. Marunong naman makipag-socialize. Pero pag gabi, I need to socialize with people, I need to market myself, I need to kausapin yung mga promoters and everything. So mas madaldal ako sa gabi, madaldal ako, mas ma-approachable ako. Pag ako nagpe-perform, I get lost. Wala, subconscious ko yung gumagana. Ang hirap niya i-explain, para siyang natural high. Pag sinabi kasing nightlife sa kanila, like pag ordinary people ka, isipin mo drugs, alcohol, may nag-aaway, sex, strip clubs. Ayun yung mga iisipin mo, vices. Pero when you're a part of the nightlife, kapag party ka ng business, pag party ka ng industry, hindi talaga yun yung nagmamatter. People go for the music. Nightlife is not bad. It's an escape for me. Escape siya sa realidad for a bit. Kung wala tong nightlife, tambay lang ako. Kasi, before I got into DJing, before I got into nightlife, hindi ko talaga alam direksyon ko eh. Pero nung dumating yung nightlife sa akin, dumating yung DJing, nung nakita ko tong magical world na to, nagka-vision na ako. Sinabi ko agad sa sarili ko, dito na ako mamamatay. My name is John Lloyd Absede, 21 years old. Nag-aaral sa Polytechnic University of the Philippines. One of the biggest thing that I'm currently doing right now is hinahasa ko yung pagdadrag ko. That's one of my biggest hobbies at the moment. Siguro junior high, in-introduce sa akin ng teacher ko, English teacher ko, yung RuPaul's Drag Race. So ayun, like napapanood ko na siya even before. Tapos when pumunta na ako ng Manila, parang nagka-imbitahan kami ng mga friends ko to go to Nectar Nightclub. Kapag nakadrag kasi ako, medyo, hindi naman attitude, gano'n. Parang like, nafe-feel ko na, like, I'm a woman. The moment na nagsuot ka na ng wig, like, everything changes. I'm more confident, more vocal on what I want when I'm in drag. There's magic in drag kasi, na whenever you're in the moment,
may something na lumalabas sa'yo na hindi mo alam kung, ay, kaya ko palang gawin yon, kaya ko palang gawin to. Major challenge sa drag ko since like nung nagsisimula pa lang ako is getting the resources. Kasi first, sobrang mahal ng wigs. Sobrang busy ng designers. Kapag wala kang designer, you have to do your own costume. Tapos, you need to like polish your makeup kasi you're still building your name, you're still establishing kung ano man yung drag mo. Hindi easy na mag-drag. Imagine, you'll start your day 2 hours, 3 hours before the event. You'll start doing your makeup. Then you'll wear the makeup for like how many hours for so long. Tapos naka-heels ka pa. As in, sobrang sakit sa katawan, naka-paddings ka pa, yung wig band pa. So, ang init sa ulo. Ang daming bagay na, na hindi nakikita sa isang drag queen. Na ay, ganun pala siya. Ang ganda niyang tingnan, ang ganda ng all in all visuals niya. Pero yung drag queen na yun, di mo alam yung paa, sobrang sakit na. Di yun nakakaihi ng matagal kasi like the paddings, we usually wear, nagsusot kasi ako ng 8 na stockings. 8 yung stockings ko every nagdadrag ako. The challenge is establish yourself first before you can get the resources to elevate your drag. Naniniwala naman ako na yung drag, self-expression siya. So, we have different stories na we wanna tell. So, nasa sa'yo yun kung paano mo dadalhin yung sarili mo, kung paano mo dadalhin yung drag mo. So, just do it. Huwag kayong matakot. Ganun. Iba to, di lang to basta-basta tutugma sa ina mo, game! Yes. Hindi ko pag-aari ang inyong mga sarili at wala akong karapatan na magdikta. Ngunit wag naman po sana natin dungisan at babuyin ang nabuo nilang pinta. Dahil rap battle to, kaya mag-rap tayo at wag maglaplapan dyan sa gitna! Ako si Nathaniel Villaveray. 23 years old, isang spoken word artist din ng Midnight Collective at the same time, nagba-battle rap sa Motus Battle League. Pandemic siya nag-start as in. Fan na ako ng battle rap simula nung elementary ako, pero pinasok ko yung battle rap sa online platform, sa Kumu. Kung inspirasyon naman yung usapan, syempre, andun agad ako sa Sa mga Flip Top MC, syempre, yung pinaka most viewed na liga sa buong mundo, yung Flip Top. Siguro nandito na sila Looney, sila Mot, yung mga impluwensya ko sila Shay, sila Apex, syempre yung mga 3GS, sila Kuya M-Site. Sila yung mga pinaka naging impluwensya ko as in kasi sila yung pinaka napapanood ko palagi. At nung nag-try ako, parang sila na yung batch na nila yung nasa liga. Kaya parang mas na-adapt ko siguro yung style na meron sila. Yung event kasi siya, parang nakadepende kung kailan siya kung kailan siya magi-event. Pero hindi lang rin every month may battle ako kasi nakadepende rin sa akin kung tatanggapin ko yung battle. Syempre may mga time na mas kailangan mag-post sa school o kaya doon sa lugar namin kasi parang nagpa-public service din ako doon. So kailangan kong magbigay rin ng oras doon. Pero hanggat kaya ko namang bumabattle talaga ako. Tinata ko na sa isip ko na na hindi ako iinom bago yung araw nung battle ko. Kasi 3 araw bago yung battle ko, yun yung time ko para magkabisa ng mga piyesa. So bawal ako may impluwensya ng alak, bawal yung mga ganun. Kailangan mabigay ko yung 3 araw na yun para sa pagkakabisa. Bano! Tinabas na lang maraos! Pinapatos na nga lang halos! Kinakapos sa bawat paos! Wala nang nakitang paraan! Di ba na-deliver ng maayos? Kapag nasa battle ako, yung style ko kasi aggressive eh. Hindi rin siya joker. Pero sa totoong buhay, joker ako. Pero hindi ko siya ma-apply sa battle nang hindi ko rin tinatry ko pero hindi kasi siya nagiging effective. So, nagpo-focus muna ako sa pinaka-style ko. Ito, ang corny pag kumakante. Wala akong jowa kasi ako tumatanggi. Tapos limit. Ito dapat sa'yo binabasahan ka. Tagal mag-start ng Mirage, kinakalawang na. So, yung pagiging aggressive yung inaano ko na parang pagalit, yung may diin na diction dun sa bawat linya.
Kasi para sa akin, mas doon ko sila nakukuha. Mas nagigets nila yung sinasabi ko. Sa loob ng rap battle, pwedeng madami yung pamilya mo. Diba? Yung nanay, tatay mo, yung mga kapatid mo. O kung may girlfriend ka, yung girlfriend mo, pwede nilang bastusin ng bawal ka magalit. Kung gusto mo naman siya ipagtanggol, ire-rebat mo talaga. Dapat sa'yo, bago itapo, nakasako, pinapalo ng itak! Yung nanay mo! Religious! Pinangalan sa'yo, Nathaniel? Hindi ka pwedeng pumasok ng battle rap ng pe-personalin mo yon. Sa likod ng mga yon, nagbabani kami, magkakaibigan kami. Nagbibigay kami ng knowledge sa isa't isa. Nagiging magkakakolab kami, gumagawa kami ng mga music. I'm Saku. This skating adventure, it was definitely also because of the pandemic, and we were all stuck inside, and then I was just scrolling through like Shopee and stuff, and then I saw like this cheap skates, so I decided to like spend money on the skates, and then I didn't even think I would like fall in love with it this much, but I did, and it's probably like I met my skate crew there, and if it wasn't for them, I wouldn't like be skating as much. But yeah, I just love skating. Before I discovered skating, I also didn't dress like kind of loud. Like I was a bit like simple and stuff. But when I found skating, it kind of helped me release like my creativity more. So skating isn't just about like putting on wheels and then like let's go roll around. It's more like expressing yourself through it. Like for me, I like the color pink. If it's not obvious, if it's not, and then with my skates are pink, my accessories are pink, and it's just like how I connect with like skating and with myself. I just brought it out. Like I love expressing myself through clothes and accessories and what I do with my skates. I'm actually like one of the admins of Everywhere We Skate PH, which is like the central skating community of the Philippines. It's a Facebook group, and it started with just like 10 members. From like 10 members, it became like 1,000, and now we have like over 10,000. I feel like during nighttime, it's like when we really come out and like glow. Like I said, we have like light up wheels, and we love just seeing our colors come together. And then there's kind of a different vibe when it comes to night skating, because it's like all the lights around you, and then just play the music, and then we all just come together and have fun and skate together. BGC is kind of like a melting pot. So when you go here, there's a lot of people. They'll be like, hey, oh, what's that? And they get amused by skating. Then you tell them what it is, and it feels good because you get to share what you like doing. I'm more into jam skating because it's like the one you can do anywhere. It's basically just like dancing but on wheels. Because, for example, like you find music and then you move around with the beat. And then it's like doing jam moves on wheels. It's that thing, and then you forget everything, and then you're in that place. Like nothing else matters between you guys. It's just you, your wheels, and then your love for moving around. I've made so many bad decisions in my life and in my career. Ang ginawa ko lang, pag bumabagsak ako, diretso lang tingin ko, hindi mo siya madadama na ito na pala yun. Ito na pala yung pinapangarap. So, ayun, perseverance na talaga. For me, drag is not just showing up na maganda ka, showing up na you're polished. More on kasi siya, self-expression for me. There are times na hindi ko kayang ilabas in my normal self kung ano man yung nararamdaman ko. Dapat malakas yung loob mo. Siyempre, lahat pwede nilang sabihin sa'yo eh. Lahat ng ikakasira mo, pwede nilang sabihin sa'yo. Lahat, kahit nga yung mga issue mo eh, pwede nilang gamitin yun sa'yo nang wala kang magagawa. So dapat malakas yung loob mo, matibay yung puso mo. Kasi kung hindi matibay yung puso mo dito, wala, parang magsasayang ka lang ng panahon na susuko ka lang rin agad. Like there's this energy and
passion that comes from it. So I feel like that's how it like makes a difference.